So anyway, habang nasa palengke, ayan, nakabili ng, ayan, kwek-kwek, lumpiang gulay, togi siguro ang laman yan. Tapos, ayan, bumili ako ng puto. Kaya siya umuwi ng Pilipinas. Ang totoo niyan, nag-rent kami ng condominium sa Manila, BRB, Airbnb. Yun yung naging struggle namin nung pauwi kami. Kasi, so ikaw anak, anong masasabi mo dun sa biyahe natin? Kung ako lang, wish ko lang. Ewan ko kung ikaw. Ang gulo ng mga patungan ko, sari-sari. Kasi may gamit ni kuya, may gamit ko. Pero grabe mga Mars. Hello mga Mars! Good morning! Diba? Ang ganda ng aking background, mga kitchen utensils. Ayan, anyway, galing ako ng palengke mga Mars, kauuwi ko lang. Ang oras ay 8:30 ng umaga. So, nagpunta ako ng palengke para mag-order ng palabok para sa Friday Christmas party nila Liam, December 15. Same with Kuya. Pareho sila ng Christmas party, December 15. And si Kuya naman, magdadala daw ng 13 different kinds of prutas. So, bumili na rin ako ng prutas kanina. Para bukas, kumbaga ikakama ko na lang siya dun sa binili kong basket. Eto yon. So, bumili na ako ng isang ganitong basket, 50 pesos. Tapos, ito yung mga prutas na nabili ko. Different kinds of fruits. Ayan. Ilalagay ko siya dito sa basket. Tapos, babalutan ko na lang siya ng parang cellophane. Cellophane. Para, yun, sa Christmas party. And si Liam nga, ini-order ko naman ng isang bilao ng palabok para naman sa kanilang Christmas party. So anyway, habang nasa palengke, ayan, nakabili ng street food. Street food ba yan? Ayan, kwek-kwek, lumpiang gulay, togi siguro ang laman yan. Tapos, ayan, bumili ako ng puto and banana Q. Ayan, mag-aalmusal ulit si Madam Jinky. So, si Kuya Dud nga pala, wala siyang pasok ngayon. Kasi fiesta sa Santa Ana, doon sa area ng school nila. So, ayan, nandyan siya ngayon. At ang oras nga ay, ayan, 8:35 ng umaga, mga Mars. Si Liam ay pauwi na, galing ng school, kasi hanggang 2 oras lang sila ngayon. Dahil exam lang nila Liam ngayon, 2 oras lang ang pasok niya. So, maya-maya nandito na yon. So, kakain muna ulit ng almusal si Madam Jinky at maya-maya marami akong gagawin. Yung mga pangregalo nila, yung pang-exchange gift nila, exchange gift nila, ibabalot ko pa. So, mamaya papakita ko sa inyo. Sige na, kain na anak. Kuha ka ng ano mo, ng plate mo. Para lalagayin mo yung sauce. Kain tayo mga Mars. Ayan, nagtimpla ako ng kape. Pero, ano lang, kalahating tasa lang. Sige na, anak, kuha ka na. Banana Q? Oh, sige. Sige na, kain na. Tapos kwek-kwek. Alam ko mga paborito mo yan eh. Pogi-pogi naman ang anak ko. Ayan, nakabili na ako ng para sa Christmas party mo, yung prutas. So, bukas, ibabalot ko yan. Lalagay ko dito sa basket, tas lalagyan ko ng cellophane. Sino ba yung mga kaklase mong nanonood, anak? Shout out mo nga. Shoutout kila Lishon at Tishon. Lishon and Tishon! Ayan si Kuya Dud. Kumakain ng banana Q and kwek-kwek. Yan ang kanyang mga paborito. Meron sopa. So, ayun, si Daddy Les, nakabalik na ng Singapore nung December 4 ng umaga. Kaya siya umuwi ng Pilipinas. Ang totoo niyan, kuha kasi siya ng exam nung December 1. Yeah, December 1. Para sa NCLEX. Thank you God kasi pumasa po si Daddy Lester. Yan. Nag-rent kami ng condominium sa Manila, BRB, Airbnb. Tapos, nag-stay kami doon kasi gabi yung exam niya.
And then, the following day, pagkatapos ng exam niya, ayun, nag-stroll kami sa MOA and then, ayun, umuwi na kami dito. But, yun yung naging struggle namin nung pauwi kami. Kasi, nag-commute lang kami, mga Mars. And ang hirap kasi, natapat, nung sasakay na kami ng LRT going to Monumento, merong diferensya yung tren. So, napilitan kaming humanap ng ibang masasakyan. Tapos, pagdating namin ng LRT station, going to EDSA, nahirapan din kami kasi ang haba ng pila, tapos panik-panaog kami kasi nagdalawang isip pa si Daddy kung mag-MRT or magbabas na lang, something like that. Kung aarkila naman kami ng kung mag-grab naman kami, sobrang layo naman ng ruta namin going to Monumento at traffic nga. So, ayun, ang nangyari, sumakay kami ng MRT, bumaba kami ng North EDSA, tapos pagdating doon, sumakay kami ng bus, nag-intay kami. Talagang yung pagod namin, lalo na nung sumakay kami ng LRT, ng tren, kasi ang lakas ng aircon, so basang-basa yung likod namin, pare-pareho ng pawis, tapos natuyuan kami sa loob ng LRT. So, ikaw anak, anong masasabi mo dun sa biyahe natin? Ang hirap, di ba, mag-commute. Sobrang struggle talaga. Tinitignan namin silang dalawa, kami ni Daddy Les, tinitignan namin silang dalawa. Alam mo yung mga mukha nila na pagod, mga pawis na pawis sila, pero wala silang magawa. Hindi sila makapag-complain kasi alam nila na wala rin kaming magagawa, wala rin kaming choice, at hindi rin namin yun ginusto. Pero thankful kami na kasi ang ano ninyo yung bang nakiko-operate sila, hindi sila nagrereklamo, mabait na bata. I love you, anak. Pero sana, kung ako lang, wish ko lang, ewan ko kung ikaw, sana magkaroon kami ng sasakyan para pagka umuwi si Daddy, katulad noon may mga importanteng lakad, hindi kami mahirapang mag-commute, lalo may kasamang bata. Napakahirap talaga mga Mars ng namamasahe. At ang mahal pati ng pamasahe. Mantakin ninyo nung sumakay tayo ng bus, anak, dito sa may Santa Ana, going to Monumento, 700 ang pamasahe namin. Ang mahal ng pamasahe. Iba na talaga ngayon. Pero si Liam kasi noon, binayaran na rin namin. Buti na nga lang, nung pauwi na kami, hindi umuulan. Kasi kung umulan, mas lalo kaming mahihirapan. Katulad ngayon, no? May oras na yung parang tika-tik ba na umuulan. So, thankful pa rin tayo kay Daddy, anak, no? Kasi alam mo naman, pagkakasama namin si Daddy, parang kahit na ganong nahihirapan kami, secure na secure kami kay Daddy. Kumbaga, siya yung bahala sa amin. And thank you, Daddy Les. So, sana, hopefully, alam ko hindi yan, yung magkaroon ng sasakyan, hindi yan talaga yung pangunahing kailangan. Pero sa panahon ngayon, importante yung may sasakyan talaga. Dahil napakahirap nung nagko-commute ka, lalo ganun luluwas ka, importanteng lakad. At kung meron man akong isa pang wish this coming 2024 for my birthday, ikaw may wish ka ba? Ako meron na akong isa pang na wish bukod sa magkaroon ng sasakyan, kahit segunda mano lang, Daddy. Gusto kong magkaroon din ng camera. Yung Canon camera, yung pang vlog. Kasi nahihirapan akong gamitin yung camera na binili ni Daddy, yung GoPro. Kasi maganda siya, yung stability niya, pagka kumukuha ka ng yung lakaran sa paligid. Okay siya, pero pagka yung iaharap mo na sa'yo, wala kasi siyang camera, so hindi mo nakikita yung sarili mo kung nakatapat ba sa'yo yung camera or masyadong mataas or masyadong mababa. So yun, gusto ko sanang magkaroon ng ganun yung Canon camera or Canon. Basta yung pang vlog. Sana magkaroon ako. Kasunod yung birthday namin, ako January 24. Siya January 25. Hello, Liam! Liga na, anak! Hi, Liam! Takot na takot. Ang taas na kasi ng damo eh. Yan, thank you. O, yung bag mo, nak. Bukas anong oras sila? Ganun pa rin. Exam pa rin nila.
Hello, Liam! Hi! Hello! Hello, hi. Kamusta ang exam, anak? Good. Nakasagot ka? Lahat? Opo. Did you read the questionnaires? Yeah. Very good. Sige na. Hubad mo yung shoes mo. Kiss you. Ha? Kiss me? Bless pala. Nakalimutan mo. You forgot. Ayan. Very good. Sige na. Remove your shoes. And keep your things. Very good. This on the chair. Oh yeah, sure. Pogi naman. Ang gulo ng mga patungan ko, sari-sari. Kasi may gamit ni kuya, may gamit ko, kung anik-anik. Hindi ko pa naayos. So anyway, maglilinis muna ako ng kuko, mga Mars. Ayan, meron akong sariling panglinis ng kuko kasi ayoko nagpapalinis, hindi ako sanay. Takot akong masugatan. Pag ako naglilinis ng kuko, ano lang, kumbaga parang chika-chika lang. Wag lang di malinis. Kasi ang kuko ko hindi naman talaga madumi. Hindi naman yung parang halos kala mo yung pagtatamnan mo na ng halaman sa kapal ng dumi. Hindi naman ganun. So ano lang, parang wag lang di masabing hindi tayo naka-pedicure. Pakita ko lang sa inyo yung pang-exchange gift ni Liam. Ito yung wish list nung kanyang ka-exchange gift. Ayan, canvas painting set. And then, worth 300 kasi mga Mars. So, ito pa. Kasama to dun sa kanyang painting set. Meron siyang super mega art set. Ayan, nabili ko to sa Shopee. Ang bongga nito mga Mars, ayan, ganyan siya. So, pag inopen mo, ayan, ang dami, different colors. May mini pentel pen, merong eraser, may pang watercolor. Tapos, i-open mo to, mga Mars, ganyan siya. Tcharan! O, diba? Ayan pa. O, may pencil color. Ayan, merong pantasa. May pentel pen, different colors din. Ayan, tapos merong pang clip ng paper. And then, ito, bukod to sa binili ko, kasi nag-request pa ng, ng sticker paper. Ayan, bukod pa yan sa binili ko. So, itong set na to, may kasama siyang ganito, yung clip. And then, itong maganda dito, mga Mars. Ayan, o. Diba? Habang nagpipaint si baby girl, ayan, yung classmate ni Liam, itatayo mo yan ng ganyan, tapos dito ka magpipaint, ganun. Diba? Bongga. Ganda, no? Cute. So, ayan. Pinakita ko lang naman sa inyo. Dahil malamang, sa mga oras na napanood nyo to, tapos na yung kanilang Christmas party. So, ayan. Ititiklop mo lang siyang ganyan. And then, meron siyang parang snap. Didikit. Ayan. So, kasama pa to sa kanyang wish list. At si Kuya Dud naman, yung kanyang ka-exchange gift, ito naman yung ni-request. Hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Ayan o, para siyang bear. Diba? Ang cute. Napakalambot, napaka-soft. Worth 300 din yung kanilang exchange gift. So, ang bili daw ni Kuya dito ay 301 pesos. Diba? Bongga. Ang lambot. Ang sarap, gawing unan, yung dagan-daganan. So, ibabalot ko yan. Maglilinis muna ako ng kuko, and then maliligo. Pagkaligo ko, tsaka ko sila ibabalot. Hi, Mommy. What are you doing? Eto, naglilinis ng kuko si Mami. Okay. Because my nails are so dirty na. Okay. Ayan na mga Mars, nalinis ko na yung kuko ko. Oh, finally. Diba, nakatipid tayo. Magkano ba palinis ng kuko ngayon sa paa? So, ito yung ginamit ko, Sassy. Basta yan, Sassy yung brand niya. Tapos, yung shade ay coffee brown. Ayan. So, bongga na, diba mga Mars? Ayan. Nakatipid tayo. Dahil dyan mga Mars, magpapahinga lang ako, magme-merienda lang ako. Ang oras ay 4:30 na ng
hapon, magmi-merienda muna ako. Siguro kahit mamayang gabi ko na ibalot yung mga regalo. Or kahit bukas. Kasi Miyerkules naman ngayon, so meron pa akong isang araw para, ayun nga, ibalot yung mga pang-exchange gift nila. Tapos Friday morning yung kanilang Christmas party. Okay, so ayan, nag-init na muna ako ng tubig, mga Mars, para sa aking kape. Kahit mainit, magkakape pa rin tayo, mga Mars. May oras na ang panahon kahit December, parang summer, napakainit. Well, anyway, itong suot ko, napansin nyo ba? Parang ang laki-laki ko sa t-shirt ko, di ba? Kasi ito ay kay Kuya Dude. Ayan, may design sa likod. Hindi sinusuot ni Kuya Dude, ewan ko dyan sa batang yan. Alam nyo, ang sinusuot lagi niyan, yung mga binili ni Daddy Les. Yung Giordano, Old Navy, ano pa ba yung kadalasang binibili ni Daddy? H&M, yan. Yan yung mga sinusuot niya. Ito dahil binili ko, local lang to. Ayaw isuot, kahit pambahay. Eh sayang naman, kaya ako nagsuot. Anyway, mga Mars, naalala ninyo, di ba, nagpunta kami ng MOA nung nandito si Daddy. Pumasok kami sa Marks and Spencer. Tapos, di ba, bumili ako ng kape doon. Ito yung kape, mga Mars. Ayan. So, hindi tayo syempre in-sponsoran nito. Binilan lang ako ni Daddy nito kasi gusto niyang ma-experience ko. Alam niyo yun? Ang mahal, mga Mars! 600 plus ba ang halaga? Parang 700 something. Basta naiano ko to dun sa naunang vlog. Pero grabe mga Mars. Ay, amoy pa lang, aroma pa lang, kaping-kapi ka na. Talagang napakabango. Parang kala mong pumasok ka sa loob ng ng coffee shop. Grabe, napakabango talaga. Ayan, Colombian ground coffee. So, ano siya, yung texture niya, para siyang kaping barako, ganun. Ayan, oh. Ayan, mga Mars. Para siyang kaping barako. Amoy pa lang, mga Mars. Panalong panalo na. Pero, yun, konti lang yung nilagay ko kasi konti lang niya, matapang na. Talagang, ay. Pero sana lang makatulog ako. Mamaya hindi ako makatulog kasi anong oras na? Alas 5 na. Ngayon pa lang ako magkakape. Ayan, oh. Tasting notes. Ay, grabe mga Mars. 100% Arabica coffee. Wala lang. Na-flex ko lang sa inyo. Kasi ako siguro naman alam ng mga nanonood dyan na talagang ako ay mahilig sa kape. So, yun. Sabi ni Daddy, sige, bumili ka niyan para ma-experience mo naman. Ay, thank you so much, Daddy. Kasi ang laging natitikman ko, yung mga binibili niya dun sa Singapore, yung Old Town Coffee, tsaka yung, anong tatakang isa? Kinuha ko pa. Ito, super din sa sarap. Ito naman, tamang-tama lang din ang nito, ang timpla nito. Yung sipa ng kape niya, yung aroma niya, yung tamis, yung milk niya. Basta masarap. Pag mahilig ka sa kape, talagang ma-appreciate mo. So, ang ginagamit kong asukal, mga Mars, ay itong equal. Kasi, hindi naman ako diabetic. Huwag naman, Lord. Hindi naman, pero, syempre, itong mga nakakaraan kasi, ang dami ko nang nakakaing mga matatamis. Yung chocolate na uwi-uwi ni Daddy. Ayan, tsaka minsan yung mga kakanin. Speaking of kakanin, Diyos mio. Yung puto na binili ko kanina, akala ko ayaw nila. Ayun, naubos nila ang dalawa. Isa lang ang nakain ko doon sa puto. Ang sarap kasi. Nabili ko sa palengke. So, ayun, mga Mars, ito na, may kape na tayo. Mainit na kape. Ganyan ako talaga, mga Mars. Gusto ko yung mainit. So, ayan. Ito, isang buti lang ang nilalagay ko. Matabang naman talaga. Kumbaga sa kung gusto mong mag-minimal ng intake ng matatamis, huwag ka nang gumamit ng white sugar. Ito na lang. So, ayun, ang natira sa akin itong banana Q.
na dahil mainit, nalusaw na yung pinaka ano niya, yung pinaka asukal. Yan. See? Itong banana Q matamis na. Kaya, yung aking coffee ay hindi matamis. Ang bango mga Mars. Amoy pa lang. Kaping-kapi na talaga. Parang kala mo nagkakape ka sa Starbucks. Ganun ang peg. Sarap. Talagang, alam mo yung binamnam nung kape, hindi lang yung aroma niya kundi yung paghigop mo nung pinakakape. Talagang ang sarap. Ay. Nga pala, dahil malakaping barako siya, hindi ko siya, itong kape na yan, yung binili namin sa Marks and Spencer, hindi ko nilalagyan ng ng coffee mate. Gusto ko lang, yung ganito lang siya, as is lang siya. Yung talagang plain coffee lang. Sarap. Kanina, pagkatapos namin mag-lunch, nagpahinga lang ako. Tapos nagtupi ng labada. Tapos ayun nga, naligo, tsaka ako naglinis ng kuko ko sa paa. Eh dahil pagoda na ang lola ninyo, bukas na lang ako babalot nung pangregalo nila. And bukas ko na lang din ilalagay sa basket yung prutas.